Pag-usapan natin ang isang maliit na daanan ng tubig na tinatawag na Strait of Hormuz. Siguro hindi mo ito madalas marinig sa usapan pero sa totoo lang, dito nakasalalay kung magkano ang magiging presyo ng gasolina sa mga susunod na araw. Ito ay isang makipot na daanan sa pagitan ng Iran at Oman kung saan dumadaan ang napakaraming barko na may dalang langis para sa buong mundo. Isipin mo na lang, halos 20% ng supply ng langis ng buong planeta ang kailangang dumaan sa maliit na butas na ito araw-araw. Pero habang ang malalaking bansa ay laging nagbabantayan at nag-aagawan sa kontrol ng lugar na ito, may mga ordinaryong tao naman ang piniling manirahan sa gitna mismo ng init at panganib. Paano nga ba ang buhay sa isang isla na ang lupa ay kulay pula at ang paligid mo ay puro dambuhalang barko at banta ng giyera? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Kapag nakatingin ka sa isla ng Hormuz, iisipin mo na nasa ibang planeta ka. Imbes na kulay asul ang tubig sa tabi ng pampang, kulay pula ang makikita mo dahil sa dami ng iron sa lupa. Ang mga bundok naman ay puro puti dahil gawa ang mga ito sa asin, kaya kahit sobrang init ay mukha silang may snow sa malayo. Pero huwag kang magkakamali dahil ang init dito ay talagang nakakapanghina. Pagdating ng gitna ng taon, umaabot sa 50 degrees ang temperatura. Isipin mo na lang na wala kang makikitang mga puno o kahit anong halaman na pwedeng masilungan dahil puro bato at tuyong lupa lang ang narito. Sa sobrang tindi ng araw, bawat galaw mo ay talagang tagaktak ang pawis. Dahil sa pwesto ng isla, ang mga dambuhalang tanker ng langis ay dumadaan ng sobrang lapit sa pampang. Sa laki ng mga barkong ito, gumagawa sila ng malalaking alon na umaabot hanggang sa mga bahay ng mga mangingisda. Para sa atin, ang mga barkong ito ay pera o kuryente. Pero para sa mga lokal na mangingisda, sila ay nasa malaking peligro. Ang mga mangingisda rito ay gumagamit lang ng maliliit na bangka at wala silang mga high-tech na gamit para malaman kung may tatama ba sa kanilang higanting barko. Ginagamit lang nila ang kanilang mga mata at ang hugis ng mga bundok para hindi maligaw sa dagat. Kapag nagkamali sila ng tantya, pwedeng-pwede silang lumubog dahil sa laki ng alon na likha ng mga tanker. Ang nakakapagtaka pa rito, kahit napapaligiran sila ng kayamanan, ang pinakaimportanteng bagay para sa kanila ay hindi langis kundi malinis na tubig. Dahil ang buong isla ay gawa sa asin, wala silang ilog o balon na pwedeng pagkunan ng maiinom. Lahat ng tubig na ginagamit nila sa araw-araw ay kailangang i-deliver pagaling sa malalayong lugar gamit ang mga lumang barko. Kapag nagkaroon ng gulo o kung sakaling masama ang panahon at hindi makarating ang barko na may dalang tubig, nahihirapan ang buong isla. Mas mahalaga pa sa kanila ang isang balde ng tubig kaysa sa bilyon-bilyong dolyar na halaga ng langis na nakikita nilang dumadaan sa harap ng kanilang mga bahay. Pagdating naman ng December ay tila parang nagigising ang buong isla ng Hormuz. Ang dating tahimik na pantalan biglang nagiging makulay at maingay dahil sa mga driver ng tuktok na naguunahan sa mga turista. Para sa mga lokal, ito na ang chance nilang tumiba o kumita ng malaki dahil ang malamig na panahon dito ay 3 hanggang 4 na buwan lang tumatagal. Kailangan nilang magkayod marino ngayon kasi pagbalik ng summer, parang impyerno na naman sa init at mahirap ng kumilos. Ang bawat biyahe nila ay mahalaga dahil katumbas na yan ang pagkain para sa pamilya nila sa loob ng isang araw. Ang nakakaaliw pa rito, sobrang bait ng mga tao. Kahit hindi ka nila kilala, ituturing ka nilang VIP at papatuluyin sa bahay nila para painumin ng tubig o pakainin. Huwag ka lang maarte sa ulam dahil kung ano ang sapat para sa kanila, yun ang ihahain nila sa'yo. Sa loob ng ilang buwan, ang isla na parang survival zone ay nagiging parang bakasyunan. Pero habang papalayo ka sa sentro, makikita mo na ang kakaibang side ng lugar na to. Ang mga bato at tuyong damo ay magpaparamdam sa iyo na parang nasa planetang Mars ka na. Ang buhangin dito ay hindi malambot, para itong basang bakal na dinurog
at ang hangin ay may kasamang pulang alikabok na dumidikit sa mukha, ang araw. Pero heto ang pinakamatinding twist sa lahat. Alam nyo ba na ang lupa rito hindi lang nila tinitingnan o ibinibenta? Kinakain nila yung pulang lupa. Ang tawag nila rito ay gela. Sinasala nila ito para matanggal ang mga bato tapos hahaluan ng tubig at mga pampalasa. Ang resulta? Isang sarsa na galing mismo sa bundok. Ang lasa nito ay maalat, amoy lupa, at parang lasa ng bakal na nabasa ng ulan. Hindi ito pakitang tao lang para sa mga turista. Henerasyon na nila itong ginagawa at inihahalo sa mga isda, sabaw at atsara dahil naniniwala silang ang bakal sa lupa ay nagpapalakas ng dugo. Mapapansin mo rin ang mga babae rito na parang galing sa ibang panahon. May suot silang mga maskara na makulay at may mga disenyo na parang mga superhero sa gitna ng disyerto. Pero hindi lang ito para sa forma. Ang araw at hangin dito ay sobrang lupit, parang liha na humahampas sa balat nila araw-araw dahil sa asin at buhangin. Kaya ang maskarang suot nila ay proteksyon para hindi masira ang kanilang ganda at balat. Bawat kulay at hugis ng maskara ay may kahulugan din. Kapag may pulang rectangle, ibig sabihin ay may asawa na, at gold naman kapag may okasyon. Ang tradisyon na ito ay ipinapasa ng mga nanay sa kanilang mga anak. Kahit walang salita, malalaman mo na agad ang kwento ng isang tao base lang sa suot niyang maskara. Pero syempre, ang mga kabataan ngayon ay mas modern na ang trip. Mas gusto na nila ang sunglasses at scarf kaysa sa makapal na maskara. At alam nyo ba, sa lugar na ito, may mga babae pa rin kinakasal kahit 15 years old pa lang? Bahagi na kasi ito ng kanilang kultura at realidad ng buhay sa isang isla na puno ng misteryo. Sa kabila ng mga kakaibang tradisyon na ito, may mas malalim pang dahilan kung bakit ganito ang takbo ng buhay sa isla ng Hormuz. Sa isang lugar na mahirap makahanap ng trabaho at kulang sa mga resources, ang pagpapakasal ng maaga ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi isa ring paraan ng survival. Para sa maraming pamilya, isa itong diskarte para mabawasan ang gastusin sa bahay at masiguro ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Pero kahit ganito ang sitwasyon, hindi nawawala ang mga simpleng pangarap ng mga kababaihan dito. Ang isa sa pinakamalaking pangarap nila ay makarating man lang sa mga gubat sa hilagang bahagi ng Iran para makalanghap ng sariwang hangin at makakita ng mga bundok na hindi gawa sa asin. Para sa kanila, ang makakita ng maraming puno ay parang pagpunta na sa ibang planeta. Simple lang ang takbo ng isip ng mga taga-Hormuz. Hindi nila pinoproblema ang mga dambuhalang oil tanker o ang mga away ng malalaking bansa tungkol sa politika. Ang mas mahalaga sa kanila ay kung magkano na ang itinaas ng presyo ng harina at kung kailan darating ang masarap na simoy ng hangin. At ang hanging iyon ang magdadala sa iyo sa isang bahagi ng isla na puno ng mga makukulay na dome o maliliit na bahay na mukhang itlog ng alien. Ito ang Majara Hotel na gawa lang sa putik, semento at mga dahon. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang adventure dahil kapag pumunta ka sa tinatawag nilang White Mountains, aakalain mong may snow sa paligid pero ang totoo ay mainit pa rin dahil puro asin ang nakikita mo. Dito mo rin matatagpuan ang sikat na Rainbow Cave. Pagpasok mo sa loob, biglang lalamig ang paligid at magiging sobrang tahimik. Kapag tinutukan mo ng ilaw ang mga dingding, lalabas ang mga kulay na pula, purple at orange na parang isang painting na gawa mismo ng kalikasan. Ang pader dito ay magaspang at minsan ay matalim na parang salamin. Ang pinaka-weird na bahagi ay ang sobrang katahimikan sa loob dahil ang asin ay hindi nagbabalik ng tunog kundi inaabsorb ito. Sa sobrang tahimik, maririnig mo na ang sarili mong tibok ng puso at mararamdaman mo ang kakaibang pressure sa iyong dibdib. Naniniwala ang mga lokal na ang asin na ito ay may kapangyarihang magpagaling ng mga karamdaman. Sa ibaba naman ng mga bangin, makikita mo ang mga pawikan na dahan-dahang umaakyat sa buhangin. Kahit mabigat at hirap na hirap ang kanilang katawan, tuloy-tuloy pa rin sila sa paghukay para maglatag ng mga itlog sa eksaktong lugar kung saan din nagmula ang kanilang mga ninuno daan-daang taon na ang nakalipas.
Dito sa simpleng buhangin na ito, nagsisimula ang bagong buhay sa kabila ng lahat ng gulo sa mundo. Para sa mga banyaga, ang Hormuz ay isang danger zone o checkpoint lang ng mga sundalo, pero para sa mga taong nakatira rito, ito ay kanilang tahanan. Kahit mawala pa ang lahat ng mga barko at maubos ang langis sa mundo, mananatili ang kanilang isla at ang kanilang simpleng pamumuhay. Dito nagtatapos ang kwento ng isang lugar na mukhang impyerno sa tindi ng init, pero punong-puno ng mga taong patuloy na lumalaban at ngumingiti sa kabila ng hirap. Sa huli, mapapaisip ka na lang kung ano ba talaga ang mas mahalaga sa buhay. Yung bilyon-bilyong dolyar ba na halaga ng langis na dumadaan sa harap mo? O ang simpleng kapayapaan at sapat na pagkain para sa iyong pamilya? Kayo, kung kayo ang papipiliin, kaya niyo bang iwanan ang lahat ng comfort sa syudad para sa isang simple pero payapang buhay sa gitna ng dagat? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag mo rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.